Tayo po ay ngayon ay nasa chapter 20 na ng Book of Exodus. Wow. Puri ng Panginoon. But then, chapter 20, which is the Ten Commandments. Pero, ngayong gabi ay hindi tayo magdadive fully doon sa Ten Commandments. But then, ngayong gabi ay magbibigay tayo ng introduction. Yan. Introduction to the Ten Commandments. Yan. Napakaganda kasi na maunawaan natin bago tayo mag-dive doon sa Ten Commandments na ibinigay ng ating Panginoon kay Moses, to the children of Israel, na hanggang sa panahon natin, yung mga laws and constitution natin ay originated dito sa Ten Commandments ng ating Panginoon. Mahalaga na maunawaan natin. Kaya, i-layout natin yung foundation about the Ten Commandments. Kasama na dyan yung divisions of the Old Testament law. Tatalakayin natin yung mamaya. And then, yung purpose. Yan. Kasama dyan yung 3 purposes of the Old Testament. Yan. So, para sa introduction, yan yung ating talakay natin. Pero tayo po muna ay manalangin sa lip bago tayo makakaral na salita ng Panginoon. Let's pray na bilang Ama, ang Diyos na banal at nakula sa lahat. Palikat, muli, Panginoon, kami ay tumutulog at lumalapit sa presensya sa gabi nito. Sa aming pag-aaral, Panginoon, pagsasaliksik, gulay-gulay na yung mga salita sa gabi nito. Father God, we pray ang bawat isa sa amin, Panginoon, kami inyong samahan, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na buksan mo po, Panginoon, ang aming mga puso, isipan, Lord, help us, Panginoon, na aming mga puso at isipan, Panginoon, ay maging focus sa iyo, Panginoon. So, itingin na yung mga salita, Lord, na alisin mo po, Panginoon, ang anumang mga distraction, Lord God, na lahat, Panginoon, na ihahayag sa gabi na ito, Panginoon, ay aming ma-capture, Lord, maunawaan, sapagkat ang lahat ng mga salita ay balot na katotohanan, napakayaman sa katotohanan, Lord God, na ayaw namin may ma-miss kahit na isa, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin namin ang iyong pangunguna, Panginoon, especially sa gabi na ito, Panginoon, sa pag-aaral, Lord, na yung mga salita about the Ten Commandments, Exodus chapter 20, ay tumadalangin, Panginoon, na yung pangunguna at gabay at patuloy kami humihingi, Panginoon, ang karunungan, kaunawaan, Panginoon, sa iyong mga salita. I pray, Father God, na sa iyong mga salita nito, ihahayag sa bawat isa sa amin. Lord, ito ang mangungusap personally sa bawat isa sa amin, Panginoon. Through your words, Panginoon, na ito ituturo sa amin sa gabi nito. Guided by your Holy Spirit, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Father God, po ikaw, Diyos, ikaw ay dinig at panalangin sa nakila at makapangyariang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay. Bago tayo tumungo doon sa ating main topic about the Ten Commandments, introduction to the Ten Commandments. So last time tayo ay nasa chapter 19, no? Yung chapter 19 na yun, mga kapatid, ay napakahalagang chapter, no? Bago dumating doon sa chapter 20, because yung chapter 20, makikita natin doon ay kung paano ang Panginoon ay nagbigay ng commandment kay Moses at
tsaka sa children of Israel, kung paano yung gagawin nilang preparation. Diba? Preparation and sanctification bago sila makipag-meet sa ating Panginoon. Okay? And then, also, yun ay preparation na rin nila in receiving the commandments. Kaya, napakahalaga ng cleansing, diba? Sabi ko, sila yung pinaglinis ng kanilang mga kasuotan, kanilang mga katawan, cleansing, sanctification, bago sila humarap sa ating Panginoon at sa kanyang presensya. Okay? So sila ay nasa wilderness of Sinai, kung saan yung location ng Mount Sinai. No? Doon muna sila nagkampo as commanded by God. And then, makikita natin doon na si Moses ay makailang pabalik-balik doon sa taas, and then pababay ng Panginoon. Diba? Kasi kapag may sasabihin ng Panginoon, pinapaakyat ang ating Panginoon si Moses, giving His commandments, and then bababa ulit si Moses, sasabihin sa mga tao kung ano yung ipinapasabi ng ating Panginoon. At doon ay ipinaalala ng ating Panginoon sa Israel kung paano sila iniligtas ng ating Panginoon. Sa sa mga Egyptyo, kung paano sila inilabas ng ating Panginoon sa Egypt. Sabi doon, kung paano sila kineri, no? Binitbit ng ating Panginoon, kagaya ng isang agila. Paano niya bitbitin yung kanyang mga kinakay. Diba? In her wings. Yeah. He delivered them from its enemies, likened to an eagle, how she carried her eaglets for her wings. Yeah. Pinaalala sa kanila ng ating Panginoon. Ako, ang inyong Panginoon, ako ang makapangyarihang Diyos, ako ang nagligtas sa inyo mula sa mga Egyptyo, ako ang naglabas sa inyo mula sa Egypt. No? Upang kayo ay makalaya from bondage and slavery. And then Israel was promised by God to be a kingdom of priests. Mababasa po natin in verse 6 of chapter 19. Be a kingdom of priests and a holy nation. Okay, the kingdom of priests. Ito naman, from the Levitical priesthood, doon ang galing ng mga pari, ng mga priests, kagaya ni Moses, at saka ni Aaron, at saka yung mga maglilingkod later on sa temple na ipapagawa ng ating Panginoon. Doon sila itatalaga, yung mga pari na maglilingkod. May mga kanya-kanya silang gawain sa tabernacle. Okay? So, kingdom of priests, a holy nation. So, doon ang galing, yung priesthood of Israel. Okay? But then, yun ay tinatawag natin shadow, but yung substance ng ating Panginoong Jesucristo, and He is the great high priest. He is our great high priest. Okay, and then tayo as Gentiles, tayo naman mga Gentiles, according kay Apostle Peter, binasa natin sa 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10, we are now included in
the Commonwealth of Israel. Sa mga believers, followers of Jesus Christ, tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, sabi ni Apostle Peter, we are now included in the Commonwealth of Israel. We were grafted in, according naman kay Apostle Paul in the book of Romans, we were grafted in to the true olive branches. Tayo yung iniugpong sa true olive branches, which is Israel. We are the wild olives, tayo tinatawag na wild olives, na nung tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tayo ngayon ay iniugpong ngayon sa Israel. Kaya, we were grafted in according sa Romans chapter 11. Yan, mahalaga na makita natin ito. Romans chapter 11 verse 17. Romans 11:17. And if some of the branches were broken off, and you, according kay Apostle Paul, referring to us, the Gentiles, and you being a wild olive tree, were grafted in among them, and with them became a partaker of the root and the fatness of the olive tree. Yan. So tayo ngayon ay kasama na sa Commonwealth ng Israel. Ano yung pag sinabing Commonwealth ng Israel? Ibig sabihin, mga kapatid, yung blessing ng ating Panginoon para sa Israel, pwede na rin natin i-claim ngayon. Okay? Why? Because tayo ngayon nakaupong na sa Israel. Kaya yung blessing ng ating Panginoon sa Israelites ay dadaloy doon sa true olives, branches, at tayo ngayon nakaupo, so kasama na tayo doon sa blessing. So kaya yung mga blessing ng ating Panginoon in the Bible for the Israelites, they can also claim yung mga blessing na yan dahil tayo kaupo na sa Israel. And then ano pa? Commonwealth, hindi lang blessing, mga kapatid, kundi salvation. Diba? Salvation. Na nung una ay binuksan yung salvation para sa mga Jews, para sa mga Israelites. But then, dahil sa pag-reject nila kay Jesus Christ as their Messiah, i-reject nila yung words ni Jesus Christ, at mismo si Jesus Christ, they did not accept as their Messiah. Kaya yun yung naging daan, para yung salvation ay magkaroon sa Gentiles. Yung paningin ng ating Panginoon ay ma-shift sa ating mga Gentiles. Kaya sa ating panahon ngayon, the church age, ito yung tinatawag na Gentile age. Okay, this is the time of the Gentiles. Yeah, sign natin. Romans. In Romans chapter 11, ito pa rin, 11, verse 25. Romans 11:25. For I do not desire, sabi ng Apostle Paul, for I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion, that blindness in part has happened to Israel. Blindness. Why? Because they rejected Jesus Christ as their Messiah. Kaya mismo ang ating Panginoon na naglagay ng veil sa kanilang mga mata. Blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. Okay? The fullness of the Gentiles has come in.
And then doon sa verse 11, chapter 11 pa rin, verse 11. I say then, have they stumbled that they should fall? Certainly not. But through their fall, to provoke them to jealousy, salvation has come to the Gentiles. See, dahil sa kanilang rejection kay Jesus Christ, salvation has come to the Gentiles. Kaya sa ating panahon ngayon, the church age, this is the Gentile age until, sabi doon, sa Romans 11, until the fullness of the Gentiles has come in. Hanggang sa mapulpil yung kaisa-isang Gentile na tatanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Darating yung time na mafulfill yung number ng Gentiles, na Gentile believers. And then, sabi doon, muling mag-shift back yung eyes, yung paningin ng ating Panginoon. From the Gentiles, babalik ulit sa nation of Israel. At ang ating Panginoon, He will deal again to the nation of Israel. But sadly, yun ay sa time na ng Great Tribulation. Na maraming mga Jews ang mamamatay. Sabi nyo, 2/3 ng Jews ang mamamatay, mag-perish. In that great, terrible tribulation. Only 1/3, nasabi, 1/3 lang, remnants na lang ang matitira. But then, ganun magdidil ang ating Panginoon sa His nation, Israel, para muli sila na manumbalik sa ating Panginoon. Okay? So, according kay Apostle Peter, we are now also called the chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people. According sa 1 Peter chapter 2 verses 9 to 10. No, maliwanag ang sinabi ni Apostle Peter. So, paano nangyari? Through our Lord and Savior Jesus Christ. Ganun pa rin. Lahat through our Lord and Savior Jesus Christ. Tayo ay nakasama ngayon sa commonwealth ng Israel. Okay? Blessing, salvation. Kaya meron tayong tinatamasa ngayon na salvation. Kaya meron tayong eternal life. Diba? Because of our Lord and Savior Jesus Christ. Sabi ng Jews and Gentiles are now one in Jesus Christ. At si Apostle Peter, who is a Jew, diba? Pati si Apostle Paul, who is a Jew, makikita natin doon sa pananalita, no? Doon sa verse na yun, 1 Peter chapter 2 verses 9 to 10, na si Apostle Peter, who was a Jew, was provoked to jealousy. He was provoked to jealousy. Nakatawa, no? Yan, 1 Peter 2:9 to 10. Kasi sabi niya, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light, who once were not a people, but are now the people of God, who have not obtained mercy, but now have obtained mercy. So makikita natin doon na si Apostle Peter, he was provoked to jealousy sa ating mga Gentiles. Kagaya nila, we are also chosen generation, a royal priesthood. So he was provoked to jealousy. Na yun yung talagang plano ng ating Panginoon. Na ma-provoke sila sa jealousy. Na yung blessing na ibibigay sa atin ng ating Panginoon, mapoprovoke yung mga Jew into jealousy. Yun talaga yung plano ng ating Panginoon. No? Hindi baliktad, no? Hindi yung tayo yung maiinggit
sa mga Jews, which is makikita natin yun yung nangyayari ngayon, di ba? Marami sa mga Gentiles naiinggit sila sa mga Jews, which is hindi dapat. Dapat nga sila yung mapoprovoke into jealousy. Ayan. Saan bang verse? Doon pa rin pala yung sa verse 11. Romans 11 verse 11. I say then, have they stumbled that they should fall? Certainly not. But through their fall, to provoke them to jealousy, salvation has come to the Gentiles. Yeah. Hindi talaga yung plano na ating Panginoon. Provoke sila sa jealousy. Kagaya dito kay Apostle Peter, makikita natin, he was provoked to jealousy. Okay? But then, ganun pa man, mga kapatid, tayo man ay nakabilang sa Commonwealth ng Israel. We have now the blessing. We can claim the blessings of God. And then, we are now a chosen generation, a royal priesthood, sabi doon. But then, tatandaan po natin palagi na Israel is Israel and the church is the church. We are the church. We are the bride of Christ. At hindi natin pwedeng i-replace ang Israel. Okay? So, maliwanag po yun. We cannot replace Israel. Because remember, ang covenant ng ating Panginoon, Abraham, Isaac, and Jacob. That's an eternal covenant. Okay? Israel is always be the chosen nation and the people of God. Actually, magkasama nga Israel and the church. They are the two trumpets, symbolize the two trumpets of God, Israel and the church. Sila yung dalawang magsasound ng trumpet, i-spread, mag-preach ng salita ng ating Panginoon. Kaya sila ay likened or symbolized as the two trumpets of God, Israel and the church. Kaya hindi nila pwedeng i-replace ang bawat isa. Because sila ay magkasama talaga, Israel and the church. Okay? Ano pa yung ating napag-aralan doon? Si Moses now is acting as a priest. Yeah. Na siya yung tumatayo in front of the people at sinasabi yung commandments ng ating Panginoon. And then, kapag siya naman ay haharap sa ating Panginoon, i-represent niya naman yung Israel. And then God commanded Moses and the children of Israel to consecrate and purify themselves before their meeting with God. Including all the priests, lahat, kailangan mag-consecrate, maglinis, purify themselves, cleanse themselves according sa instruction ng ating Panginoon. Kung paano nila lilinisin ang kanilang mga sarili bago sila haharap sa ating Panginoon. At walang exempted doon, including, sabi doon, including yung mga priest. Kailangan nilang linisin ang kanilang mga sarili. This is in preparation, in meeting with the Lord, and also in preparation in receiving the Ten Commandments. Ay i-hand over na sa kanila ng ating Panginoon. Ten Commandments. Kay Moses, and then to the children of Israel. And then nakita natin doon, God showed up from heaven above. His presence, bumaba. Presensya ng ating Panginoon. Bumaba doon sa Mount Sinai. Kitang-kita na nation of Israel. Yung presensya ng ating Panginoon. Sabi doon, in a thick clouds. Yan. Bumalot doon sa Mount Sinai with fire and smoke, with thunderings and lightnings. Imagine yung scene na yun. Diba?
Imagine niyo yung scene. Okay? And then, sabi doon, habang nangyayari yung Mount Sinai ay nagsishake. Nagsishake. And then, of course, yung ground na kinatatayuan ng Mount Sinai, kung saan naroon sa base yung mga Israelites, siyempre, nagsishake din yun. Kaya sabi yun, they trembled. They trembled at the presence of God. Okay. So God is repeatedly reminding Moses, warning Moses, and the people, including the priests, to not cross or touch the base of the mountain. So remember, di ba, sa base of the mountain, nagpalagay ang ating Panginoon ng fence para walang makatawid o walang makahipot doon sa base ng mountain. Kaya nasabi doon, kapag may nakatawid o may nakahipot doon sa base mountain, siya ay papatayin. No? Either siya ay babatuhin hanggang mamatay or papanahin. Siguradong na mamamatay. Why? Because pinaliwanag na natin, dahil yung area na yon kung saan bumaba yung presensya ng ating Panginoon, that is a holy ground. Okay? Holy ground. That is holy. At yung tao, okay, is unholy. Hindi siya pwedeng makatawid doon sa holiness ng ating Panginoon. Merong gap or merong barrier between the holiness of God. Kasi ang ating Panginoon, He is holy, He is pure, diba? He is righteous. And then, tayo, bilang mga tao, we are unholy, unrighteous, and pure. Okay? Kaya may gap in between. Kaya merong kailangan magpuno in between. And that is our Lord Jesus Christ. Dati, the Old Testament, wala pa yung great mediator, kaya hindi pa nila magagawa na dumiretso sa presensya ng ating Panginoon. Even kapag natayo na yung tabernacle ng ating Panginoon, di ba? Merong division, may gate, outer court, inner court, and then meron pang the holy place, and then yung pinaka dulo, yung Holy of Holies. Diba? Holy of Holies. Nandun yung Ark of the Covenant. At ang makakapasok lang doon ay yung tunay na may malinis. Diba? Malinis na puso. Yan. May mga inatasan lang ang ating Panginoon na papasok doon. Kung sino lang yung makakapasok doon sa Holy of Holies. So, ganun, Because they are under the law. Salamat sa Panginoon. Tayo ngayon ay hindi na under the law, but under the grace. Because of our Lord and Savior Jesus Christ. Dahil sa kanyang dugo, dahil sa kanyang sacrifice on the cross, we believe in Him, we have faith in Him, kaya yung kanyang blood sa atin, He covered us, His blood, His righteousness, His holiness, His purity. Kaya tayo ngayon ay nakakadiretso na. Nakakadiretso na sa presensya ng ating Panginoon, which is holy.